kami ni Rochelle. At ang tanong ko sa'yo kanina, Opo. was there ever a time na nangyari na ba na umibig ka ng matindi? Sinabi mo, eto na, siya na, I love this guy so much. Pero, kailangan mong isakripisyo dahil nga sa pamilya mo, no? Dahil sa ikaw ang breadwinner at nagtataguyod sa pamilya mo. Opo, dumating na yung time na yon. Nagpaalam na rin ako kay Ate Joy. At saka pinag-isipan ko siya buong maghapon. Dinasal ko pa rin, tapos humingi ako ng sign sa kanya. Humingi ka ng sign? Humingi ako ng ano sign. Ano yung sign na yan? Simple lang, kasi nandun siya sa bahay. So pag uwi ko ng bahay, ayoko nang naka-blue siya. Ganun lang po kasimple. Pagdating ko, ala, naka-blue. Yun lang. Ganun lang kasimple. Inisplitan mo na. Okay. Kunwari sa estado mo ngayon, Rochelle, naniniwala ka ba na makakamit ka ng isang lalaki na willing na itaguyod ang pamilya mo para sa'yo, pakasal ka lamang sa kanya? Sige, marry me and I will take care of your Kung family. meron po, bakit hindi? Kaya lang, ako po rin kasi yung klase ng tao na ako sa pamilya ko, pero ikaw, pamilya, yung gagawin nating pamilya, yun yung bubuhayin mo, hindi yung pamilya ko. Kasi ayoko po ng gano'n na pinapakargo kung kani-kaninong tao, yung para sa akin na ako dapat ang umaako. Pinipigilan mo yung puso mo, gano'n? Kasi paano yun kung mahal na mahal mo yung guy, pero hindi naman willing na iguyod yung pamilya mo? Ako po kasi kung hindi ako kayang intayin, wala na ako magagawa. Yun ang numero 1 criterion, diba? Intayin niya ako, tsaka kung mahal mo ako, dapat mahalin mo rin yung pamilya ko. Kasi ayoko po talaga ng tinatapakan yung pamilya ko. Kasi laking mahirap kami. Hindi naman kami makikilevel sa mga matataas na tao, pero masaya kami. So, ayaw kong panghimasukan yung pamilya ko na hindi masaya. Gusto ko yun. So, yung guy na naka-blue kanina, yung guy na naka-blue, Ito. ang malas naman niya, nag-blue lang siya sa akin, insplitan na siya. Hindi naman, tapos binigyan ko siya ng chance. Wala ka na bang ibang damit? Naka-dark blue siya nun. Nagpalit siya ng damit. Tapos sabi niya, Dark blue. pero ang pinalit niyang damit, light blue. Blue pa rin. Sabi ko, hala, kapag ganun talaga ako. Tapos pag binalikan niya ako, don't dare yourself kung hindi mo kaya. Sabi niya sa akin. Tapos nawindang ako, parang ito na ba yung sign? Ang bilis naman po. Rochelle, nagsolian daw kayo ng sing-sing eh. Ano ba yan? Nagsolian daw Nawawala kayo ng yung... Nagsolian daw kayo ng sing-sing. Tinry ko lang naman, tinanggap. Sino yan? Wala 4 letters yung pangalan. Hindi ko alam. Nagsisimula sa letter I. Ay, ano ba yan? At nagtatapos sa letter N. Ay, ano yan? Siya ba yun? Tumingin talaga sa paligid. Talagang text man. Teka muna, kayo na ba ni Arthur Solinap? Ano ba yan? Kayo Basta na ba kami ni ni Arthur, maayos kami hanggang ngayon. Yung kung gaano kalalim yung relationship ninyo, dinideny mo daw kasi gusto mong protektahan yung pamilya mo at saka yung career mo. Hindi ko naman, basta kami masaya. Masaya ako ngayon, kahit saan. Career, sa family ko, kahit kay Art, masaya ako kahit sa mga kaibigan ko, masaya ako. Okay. Yung mga matitindi nating tanong, babalikan natin. Kay Papa Jack muna tayo, ha? Papa Jack? Hindi matindi! Ayan, Miss Rochelle, mamili ka na kung light blue or dark blue ang gusto mo. Tama, may kapili ako dito na ang inakala niya sa kanyang buhay nung mahirap kasi, di ba, pamilya, na ang kanyang inakala na pag nag-asawa siya, matatakasan niya obligasyon sa pamilya. Si Derrick po, nag-asawa siya pero hindi siya nakatakas. Ang malungkot na part, ayon sa kanya, lalong bumigat yung obligasyon niya kasi dumami. His own family at saka yung pamilya pa niya. Nagsisisi ka ba? Wala akong pinagsisisihan sa mga decision ko sa buhay. Hanggang kailan bibigay ito? Sa ngayon kasi hanggat kaya ko, pipilitin ko eh. Pero sa totoo lang, hindi ko kayang sagutin yung tinatanong mo na hanggang kailan. Pero siguro darating yung panahon na talagang mismong magulang ko na kasi alam ko mahal din nila ako eh. Marirealize din nila na hanggang dito ka na lang anak.
magbigay ka naman ng panahon para sa sarili mo. Hay nako. May kasama rin tayo, Mama. Kasama natin yung kambal. Yes, Papa Jack, Mama Ali. Nandito pa rin kami sa New Panaderos at syempre kasama namin ngayon si Kuya Melvin. Si Kuya Melvin po, hindi daw po siya pabor na dapat isakripisyo ng isang anak ang sariling pangkaligayahan para sa pamilya. Bakit po? Eh, minsan inaabuso pa yung pagtulong mo eh. Eh, paano ka naman makakapag-isip ng tama kung Parang bitter si Kuya. lagi mo silang iisipin paano sila magsisikap. May magtatanong! Yes, Mama Ali, kasama rin po namin si Mami Shane. Hi, Gusto Mami siyang- Shane! Gusto niya po Teka lang. magtanong para kay Rochelle. Kambal! Papa Jack. Sino yan? Shane Mosley ba yan? I love you, Rochelle. Love you Tatanong too. lang ako. Opo. Paano sa sobrang sakripisyo mo sa pamilya mo tumandang dalaga ka? Hindi naman siguro. Pero natakot din ako. Naisip ko rin yan dati. Naisip mo rin? Naisip ko rin yan dati. Natakot ako na baka mamaya yung talagang man of my dreams lumagpas na. Kaya lang talagang naniniwala ako at naninindigan ako sa sarili ko na mabait ang Diyos sa akin. Meron daw maraming babae tulad mo, no? Yang ganda mong yan, yang sexy mong yan. Lipitin sa tukso, di ba? Lapitin sa tukso. Na maari yan, very possible, na may nag-alok sa'yo nung tinatawag na marriage of convenience. No? Naranasan mo ba yan? Sagutin mo yan sa pagbabalik ng Starbucks! Dito, kasali ka!